sa atin, shinare sa atin si Holy Spirit bilang wisdom. Shinare sa atin si Holy Spirit as dreams and visions. Shinare sa atin si Holy Spirit last week bilang person, bilang Diyos. 'Di ba? Bilang one of the Trinity, being ng ating Diyos. So, He's not just only a force. Sabi nga, sige pa, nandyan din naman. Ilan sa mga misconception, and po ang ating topic, tema natin is about the Holy Spirit. And then our topic for this morning is the permanent resident. And later on, we'll know more about the Holy Spirit Himself. Salamat sa Lord. So, sabihin nga natin, the permanent resident. Yan. Permanenteng residente. Tagalog naman yan. Sige po, paki-next. Salamat. Ang misconception about sa Holy Spirit or identity ng ating banal na Espiritu ay, unang-una, He's a mystical force. So, puwersa lang siya. And merong mga religion up to now, they are claiming they are Christians, they are claiming they are followers of Christ, pero they cannot accept the Holy Spirit as one of the Trinity or one of the being ng ating Diyos. So, sabi ng iba, He's a mystical force. Pangalawa, and nabanggit din po yan nung una pa lang hanggang sa last week. Si Brother Zam ang nag-share, maalala po ninyo. Second is, He's an impersonal power that God makes available to the followers of Christ. And then ang pangatlong misconception about the identity of Him is, He is less powerful than God the Father na typo lang. Less power than God the Father and God the Son. So, hindi siya kapantay ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. So, again, those are misconception. Ayun yung mga hindi natin pinaniniwalaan sa simbahang ito. Tandaan niyo po yan, ha? Hindi lang ng Kristyanismo. Kaya pag may mga ganyang misconception or warning, hindi lang ito tinuturo para sa buong Kristyanismo. Ito po ay paniniwala din natin, lalo na sa ating church. Kasi baka mamaya may magtanong sa inyo, lalo na sa Labisha, palimbawa, or ibang pastor sa denomination about sa Holy Spirit, syempre, damay tayong lahat, ang bawat isa sa atin patungkol sa pagkakakilala natin kay Holy Spirit. So, napakahalaga maalala natin, ito po ang hindi natin pinaniniwalaan patungkol sa banal na Espiritu. Nagkakaintindihan po? Hindi lang siya hindi lang siya force, hindi siya bagay lang, hindi siya sidekick. So, siya ay kapantay ng Diyos Ama at Diyos Anak. Siya ay being tulad ng ating Panginoong Hesus at ng ating Diyos Ama. So, magandang paalala po. Yan po ang ating isa sa dapat nating matandaan. Pa-next po ako, Ate Chin. Thank you. So, while our belief sa church na ito, sa ating denomination at sa Bible base na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus, ay the Bible declares that the Holy Spirit is God. Last week, fresh na fresh yan. The Bible also tells us that the Holy Spirit is a divine person, a being with a mind, emotions, and a will. Meron siyang sariling pagpapasya. Tulad ng isang tao, tayo may mga sarili tayong kalooban, di ba? Yun yung tawag na permissive will. And those permissive will ay imperfect will. While the Holy Spirit ay meron ding kalooban. At yung kalooban na yun ay perfecto or perfect will kung tawagin. So, yung kalooban na yun, lalabasan example sa kung sino ang gusto niyang gamitin. Di ba? Nabanggit kanina, sa pagtayo ng mga song leaders, sa pag-i-schedule ng mga preachers, sa pag-i-schedule ng mga tutugtog, etc. etc. So, kalooban niya ng Holy Spirit, kalooban niya kung kaninong gifts niya ibibigay ito, kalooban niya ang fruits, di ba? So, kalooban niya yan, and He has the same perfect will with our God the Father and our God the Son. So, klaro po yung bagay na yan. Klaro po? We believe in God the Father, we believe in God the Son, and we believe in our God, the Holy Spirit. Trinity, mga kapatid. Pa-next ako, Ate Jen. Ito po ang ating magiging text ngayong araw na ito. Pagkukunan po natin ng mensahe ng ating Panginoon. And the Lord wants us to be encouraged sa umagang ito patungkol sa relationship natin with the Holy Spirit po. Bukod sa salvation,
the greatest gift na iniwan ng ating Panginoong Yesus ay ang banal na Espiritu. Kasi sabi niya nga po in John 15:26, pagkatapos, sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Sino ang nagpadala? Si Jesus. Kanino galing? Sa Ama. Contradict? Hindi po. So, ganun sila nag-work. Diba? Meron silang harmonious relationship, meron silang harmony sa pagkilos. So, papadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Tatlong bagay ang binigay ng Panginoong Hesus regarding sa description ng Holy Spirit. Number 1, siya ang tagatulong nyo. Pangalawa, tagapagturo ng katotohanan. At pagdating niya, anong gagawin niya? He will testify. About who? Jesus. Diba? Tatlong bagay. Tagatulong, tagapagturo ng katotohanan, and will testify. Magpapatotoo tungkol kay Jesus. Siya po ang pangatlo sa being ng Diyos, ng ating Diyos. Diba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bakit siya ang huli? Kasi in the last days, siya po talaga ang mag-hover. Siya po ang mag-guide sa atin. Siya po ang iniwan ng Panginoong Hesus. He's not the last dahil siya ang kulelat, kundi siya ang huli. Pagtapos niya, pag wala na si Holy Spirit na banggit last week, kung maalala niyo, katapusan na. Mangyayari na ang mga inaasahan nating mangyari na nakasaad sa Bible. So siya ang huli, pero hindi siya ang kulelat. Sabi nga, last but not the least. So hindi siya huli dahil hindi niya pantay sila Lord, sila Lord Jesus, sila God the Father, kundi siya lang ang huli. Ganun nga sila nag-work. Una, si God the Father, and then si God the Son, and then si Holy Spirit. But in the beginning of time, kasama na silang tatlo. Sila na rin talaga. Wala silang panahon, hindi sila saklaw ng oras, dahil tayo lang ang saklaw ng oras, dahil sila ay eternity, eternal. So, hindi sila saklaw ng panahon, ng oras, ng sitwasyon, pero dahil sa mundo sila nag-ooperate or ino-operate nila ang mundo, pumapasok sila sa panahon na kung saan kailangan nilang mag-operate sa kanilang sariling kapanahunan kung kailan nila gustong or nais gumalaw. Sabi nga natin, sa Old Testament, si God the Father, sa New Testament, si Jesus, and in our time, in our generation, it is the Holy Spirit Himself. Kaya nga in the last days, sabi niya, gamitin niyang mga kabataan to speak dreams, to prophesy, tumayo sa mga templo, sa mga simbahan, to preach, to speak. Dahil sa buhay nila, gagamitin sila para mag-share kung ano ang mangyari in the last days, sa pagdating ng Panginoong Hesus. So, it is the Holy Spirit Himself. Kaya naman, ang ating generasyon, sabi nga, ay kahapon sa natin na naming conference, ay nabanggit ng isa ng guest speaker, si Dr. Jim Wall. Ni Bishop Edgar. Sabi niya na may napanood siya, nabasa na si Trump na daw. Si Trump na daw, may nag-prophesy daw na si Donald Trump na raw ang magiging last president ng United States of America. And then after that ay darating na si Jesus. So hindi natin alam, sabi nga rin niya, hindi natin sure, si Lord lang nakakalam, pero kung mangyari man iyon, ay ang mahalaga, handa tayo. Amen? Kaya si Holy Spirit ang kasama natin sa panahon na ito. Pa-next ako, Ate Chin. Sa English, ginamit ni Jesus or ginamit dyan yung word na advocate, helper, at sinabi nga din doon na ang ibig sabihin ng helper sa Greek word ay parakletos. Yan. Combination yun ng para tsaka kaleo or kaleo na ang ibig sabihin ay called to one's side. So, siya ang ating tagatulong, tagapagtanggol. Siya ang tumutulong sa atin na maging matapang, ibahagi ang totoo, ibahagi ang kaligtasan, siya lahat yon. So, katulong natin si Holy Spirit. Kaya, kapag katulong mo ang isang tao o ang isang bagay, hindi mo siya dapat katakutan.
Amen? Kapag tinutulungan ka ng isang bagay, ng isang tao, dapat maging grateful ka sa kanya. Dapat mas lalo mo siyang pakitaan ng gratitude. Kasi na-appreciate mo yung ginagawa niyang pagtulong. So si Holy Spirit, siya ang ating tagatulong. Amen? At dahil tagatulong natin siya, kailangan ay paramdam, pakita, sabihin natin sa Kanya kung gaano tayo ka-grateful to have Him on our side. So, nasa side natin siya in a sense na hindi siya konsentidor. Hindi niya tayo kinukonsente sa mga mali. Nasa side natin siya dahil tayo ay tumanggap kay Kristo. Tumanggap kay Jesus Christ as our Lord and Savior. And everything the Holy Spirit does is so consistent with the testimony kung sino ang ating Panginoong Jesus. Yung trabaho niya, isabihin sa atin, ipakita sa atin kung sino si Jesus, sabi nga kanina. At yung mga espiritual na nangyayari sa ating buhay ay katugma or patungkol sa nature ng ating Panginoong Jesus. So, He is the one who will testify and all that. At mga darating pa na oras hanggang sa linggo na ma-encounter natin siya. Sa John 16:8, sabi rito, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Pagdating niya, kasi that time, andyan pa si Jesus, nung sinasabi ni Jesus ito. Ito yung mga panahon na paalis na si Jesus sa mundo. So, sinasabi niya to, pagdating niya, kayo maalala, yung word na gamit, future tense, pagdating niya, ibig sabihin, wala pa siya rito. Diba? So, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo. Now, since si Jesus ay physically wala na rito sa mundo, nandito na si Holy Spirit. Nagkakaintindihan po? Last week, binanggit din po yan. Last week, binanggit din po yan. And then, on first Sunday, binanggit din po yan. Napahapyawan yan. Kaya, pagdating niya, binanggit ito or nasulat ang Bible more than 2,000 years ago. Wala pa tayo. Kaya ang term na ginamit ni Jesus, pagdating niya. Now, the Holy Spirit is here with us. Ang ginagawa niya na, ay pinapakita niya na, hindi na ipapakita, kundi ipinapakita niya na, sa mga taong makamundo na makasalanan sila. Which is true. That time kasi, ang tinitignan ng mundo, si Jesus ang nagkasala. Which is mali. Diba? So, nung dumating si Holy Spirit, ang ginawa niya, tinestify niya na si Jesus ay matuwid. Si Jesus ay banal. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay dapat purihin, dapat kilalanin, dapat tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Yun ang ginagawa ng ating banal na Espiritu. Kaya naman, yung mga bagay na hindi angkop doon sa kanyang tinetestify, lahat yun ay mali. Nagkakaintindihan po? So kung mayroong belief, mayroong word, mayroong thoughts, or mayroong kind of faith na naririnig tayo sa ibang reliyon o sa ibang paniniwala o sa ibang tao na si Jesus ay hindi Diyos, doon mali yun. Kasi yun ang sabi ng Banal na Espiritu, yun ang sabi ni Jesus about the Holy Spirit. Ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. At ako na may matuwid. So nagtetestify si Holy Spirit about kay Jesus Christ. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Sin is the truth about man. Klaro po yan. Now, righteousness is the truth about God, about Jesus. Sin, sa tao. Righteousness, si Jesus. Now, judgment is the inevitable combination of these two truths. Pag pinagsama yan, ang kahantungan, judgment from the Lord. So, klaro po ang bagay na yan. In John 14:7, meron pa po ba ako nalagay? John chapter 14, verse 17, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Tandaan niyo po, nabanggit last time, ang tao sa mundo, to see is to believe. So, dahil hindi nila nakikita si Holy Spirit, hindi sila naniniwala. Remember, nakita na nila si Jesus pero hindi sila naniwala. How much more si Holy Spirit na hindi natin nakikita physically. So, mas mahihirapan ng mundo na paniwalaan at tanggapin si Holy Spirit. Kasalanan ba yun ni Lord? Hindi, Hindi kasalanan yun ng Diyos. It's just that ganun katigas ang puso nating mga tao pagdating kay Lord.
Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya dahil kasama nyo siya at sasain nyo siya magpakilanman. Ang kausap ni Jesus dito, mga disciples, mga Kristiyano, mga follower niya. Mga nagbabasa rin, nakikinig din, nananalangin din tulad natin. Sumusunod sa ating Diyos. Hindi niya to sinabi sa mga unbeliever. Maalala niyo ang mga turo niya sa unbelievers or sa crowd na mix of unbelievers and believers? Parable. Ano pa? Tinuro niya patungkol sa blessed, ano pong tawag doon, Pastor? Yung Matthew 5. The Beatitude. Yan, salamat po. Diba? Yung mga tinuro niya about doon, about the kingdom of heaven, about the kingdom of God, about the salvation of Him. So, yun ang mga tinuro niya. Pero itong Holy Spirit na to, sinabi niya to sa mga malalalim, sa pananampalataya, sa mga taong talagang dumaan na rin sa paghihirap. Pero hindi rin perfect. Now, ang banal na Espiritu ay available sa mga taong kinilala, tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Kailan dumating si Holy Spirit? Mamaya po, pag-aralan natin ang bagay na yan. So, habang nabubuhay sa atin si Holy Spirit, ay nag-ooperate din siya sa atin. So, hindi lang siya basta dumating ng naka-standby lang po sa atin, kundi siya ang dahilan kaya tayo nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng development sa ating buhay. It's all because of Him. Now, kailan dumating si Holy Spirit? The day, the night, the time you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Dumating siya, walang ibang panahon, kundi yun din mismo. Kaya itong mga taong ito, yung 12 disciples, including Judas, ay tinanggap din si Holy Spirit. Nung tinanggap nila at kinilala nila si Jesus as their Lord and Savior, as their Master. So, ganun din sa atin mga kapatid. Pero nung tinanggap natin si Jesus, hindi naman agad-agad inintroduce sa atin nila pastor or nang nagpatanggap sa atin kung sino si Holy Spirit. Tama ba? Ang tinanggap lang natin, si Jesus, halimbawa, Lord, kinikilala po kita. Bilang aking Diyos at tagapagligtas, humingi ako ng paglilinis, ng kapatawaran, isulat mong pangalan ko. Pero walang sinabi or tinuro sa atin na tanggapin mo si Holy Spirit. Kasi dahan-dahan lang. Hindi yan biglaan. Ang baby ba, papakainin mo ng putlong ng burger? Hindi naman. Diba? Unti-unti yan. Dahan-dahan lang para hindi tayo mabulunan. Bata pa lang tayo, may mga tanong na tayo sa buhay eh. Tumanda tayo, may mga tanong pa din. Diba? So, dahan-dahan yan. Ganun ka-gentle ang Lord sa atin. Ganun ka-gentle ang Word of God, ang Holy Spirit. So, dahan-dahan lang. Pero sabi nga natin, na si Holy Spirit and ang ating Panginoong Jesus ay magkakasama na sila since the beginning of time. They are all operating. Lahat sila gumagawa na. So, mas na-introduce lang sa atin si God the Father in the beginning or in the Old Testament, our Lord Jesus Christ in the New Testament, and then si Holy Spirit in this generation. To God be the glory. Pwede ba palakpakan natin si Holy Spirit? He is here with us. Amen? Sabi nga ng isang kilalang pastor na nagtuturo din ng patungkol sa banal na espiritu, sabi niya, kung tatanungin mo kung sino si Holy Spirit, ang sasabihin ko ay, He is Jesus na wala sa physical na form. He is Jesus operating not in a physical form. Kasi maalala nyo, even si Jesus, nung siya ay nandito sa mundo, hindi siya makapag-operate dahil nalilimitahan siya ng katawang panlupa. Anong ibig kong sabihin? Hindi siya, halimbawa, nasa Jerusalem siya. Hindi siya makapunta sa ibang lugar para mag-share. At the same time, sa parehong oras, parehong panahon, hindi niya yun magagawa. Why? Because He is or He was in the flesh that time. So He was in the flesh at the same, on that time. Kaya naman, kahit dinidesire ng Lord na mag-share sa Kanaan at pumunta rin sa ibang lugar, at the same time, hindi niya yun magawa. Dahil again, He was limited that time. He is limited that time dahil siya ay nasa physical na katawan.
But that doesn't mean na bumaba ang kanyang ah, pagka-Diyos, na wala ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po yun ganun. That's why He is holy. He is still righteous. And He is still perfect. Kaya salamat sa Lord. Now, dumating si Holy Spirit sa atin. And believe it or not, the Holy Spirit is in you. Amen? Salamat sa Banal na Espiritu. He is with us. And since the Holy Spirit is with us, mayroon tayong katulong. Katulong na hindi gagawa ng mga dapat nating gawin, ha? Kundi nagpapaalala, nagtatama, nagpapalakas, nagbibigay ng kapayapaan sa atin. He is the Holy Spirit. And since nabanggit natin, nasabi sa atin, He is a person, that Holy Spirit lives inside of you, wants, desire, a personal relationship as well with you. Gusto niya ng relationship with us. So, hindi lang siya papasok sa ating buhay at nakaupo lang, kundi ang gusto niya rin, kausapin natin siya na parang isang tao, hingan natin siya ng tulong na parang isang magulang o isang kaibigan, lapitan natin siya, magkaroon tayo ng divine encounter and experience with Him. Now, the question is, how's our personal relationship with the Holy Spirit? Kamusta ang ating divine encounter with the Holy Spirit? Salamat sa Lord kasi yung kanta kanina, habang kinakanta siya, it reminds me na hindi kailangan ng banal na Espiritu ng religious type of encounter. What do I mean? Sabi nung kanta kanina, all it takes is one moment. Kailan mo huling inupuan si Holy Spirit ng personal? Yung walang distraction. Yung mayroon kang daladala pero hindi yun ang rason kaya ka lumalapit sa Lord. Yung paglapit natin sa Lord, gusto lang natin siyang makaniig. Let me use that word. Kasi may mga tao po na sensitive sa word na makaniig. Masasabi ko tuloy, planeta eh. Sa probinsya kasi, may mga malalalim na word or definition ng word na makaniig. That is so sensitive na parang hindi angkop gamitin sa Lord. Let's say, parang malaswa. May mga ganong definition. Pero, the Lord wants us to use that word kasi gano'n niya gusto kalalim yung encounter natin sa Kanya. To the point na parang ang gusto niyang i-treat natin sa Kanya ay parang asawa. Na para bang pag nawala siya, may kulang na sa'yo. Tama ba, Pastor? Nung kinasal mo ba kayo sa dambana, umarap kayo sa Lord ni Evana, pag nawala siya, di mo kaya. Grabe, no? Evana, ikaw ba'y nangangako din? Renewal of vow pala ito. Sa mga mag-asawa po, ganun po ba? Di ba, na kapag, nung moment na kinasal kayo, para bang, itong taong to, kasama ko na to, sa hirap at ginawa. Eh, kapag ito nawala, kahit kailan, meron ng missing hole sa puso ko. Mga kabataan, tumigil kayo ha. Pumirmi kayo ha. Sa mga young professional natin, na na-inlove na rin at nai-inlove pa, may ganun bang kind of feeling, kind of thought, and kind of senses sa atin na kapag wala itong taong to, inahanap-hanap ko. Kasi yun ang love eh, di ba? And the Lord wants us the same. The Holy Spirit wants us the same with Him, for Him, about Him. Na kapag hindi natin siya nakakausap, makaramdam tayo ng, huy, may kulang sa'yo. There is something wrong. You are just operating your life without me. You are living alone. Now, let me remind you, kapatid, the Holy Spirit is with you. Pwede mo sabihin sa katabi mo, the Holy Spirit is with you. He is with you. Sa mga kasama namin online, nasa iyo ang banal na Espiritu. Nasa atin ang banal na Espiritu. At ang sweet pakinggan na sa buhay na ito ay mayroon kang katuwang. Mayroon kang katulong.
Christian ka na pero nahihirapan ka pa. Christian na ako pero nahihirapan pa ako. How much more kung hindi na ako Christian? How much more kung hindi na ako follower ni Lord? Baka nagbigti na ako. Hindi, totoo po yan. Ay, hindi ako proud Hindi po ako proud. I'm just stating the fact. Na kung ganito pa nga lang, sumusunod pa lang ako kay Lord, parang hindi ko na kaya or hindi ko na talaga kaya, mayroon pa akong katulong nito na hindi ko pinapansin madalas. How much more kung ako na lang talaga mag-isa? Kapatid, kapag gumigising ka sa bawat araw and hindi natin pinapansin or dinededma natin si Holy Spirit, we are operating alone sa buong araw and napansin natin na ang buhay natin, ang bigat-bigat, ang hirap-hirap, nakakapagod, gusto na nating matapos lahat kasi nga we are all operating by ourselves. Kapag ganun, kapatid, nasasaktan si Holy Spirit. Nalulungkot siya, umiiyak siya. Nagdadamdam ang Holy Spirit pero hindi siya nagtatanim ng galit. Kasi ganun si Lord. Diba? Ganun si Jesus. They are all the same Attributes, power, mind, will, heart, they're all the same po. Kaya, ganun ang nararamdaman niya para sa atin. Kapag nasasaktan si Holy Spirit, nasasaktan natin siya, hindi siya umaalis. Tayo ang umaalis. Tayo na nakasakit, tayo pa nangiiwan. Parang nakaharap ako sa salamin ngayon. Parang dinidescribe ko yung sarili ko, no? Parang, masakit Pero mas mainam ng manggaling sa akin no? Kaysa manggaling sa iba. Naganon ako Naganon ako Pagising ko sa umaga, matatapos ang buong araw, more of my time ay nakafocus, nakasentro sa kung sino ako and not kung sino si Holy Spirit. Mas lalo ako nahihirapan. Mas lalong mabigat ang buhay. Mas lalong nakakapagod mabuhay. Kasi nga, I'm not operating with the Holy Spirit sa aking katulong. Kaya nga sabi ko, nakaka-bless, ang sweet pakinggan na si Lord, si Jesus, ang description niya sa Holy Spirit, katulong. Na-appreciate ba natin ngayon? Kaya kailangan natin si Holy Spirit. Parang okay na kahit hindi ko nasabihin yung mga points, no? Parang okay na tayo magtapos doon. Parang ako, medyo na yung puso ko na may susunod na linggo pa Parang may mga susunod pa na buwan, may susunod pa na araw para ma-appreciate mo, ma-encounter mo si Holy Spirit. And like my prayer this whole week, sabi ko, Lord, ayokong makahon ka sa kung sino ka dahil sa iilang bullets na pag-uusapan namin. Kapatid, the Holy Spirit is more than this. Maniwala kayo sa hindi. Higit pa siya sa pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Higit pa siya. Kaya kung may mga may experience ka this week, this coming month, this year, na wala sa mapag-uusapan natin, to God be the glory because His personal revelation sa'yo kung sino siya. Amen po? Sabi ni Kuya Ren, sabi ni Pastor, sabi ni Brother Sam, ni Sister Vanan, Sister Irish, ganito siya. Parang wala naman sa nabanggit. To God be the glory. Hindi yun taliwas sa kung sino siya. Sa kung sino ang pag-uusapan natin about Him, it's just that, yun ang personal revelation niya tungkol sa kung sino siya. Kasi nga, He wants a personal encounter with Him and with us. Now, since the Holy Spirit is already with us, to God be the glory, kapag nagkakasala tayo, hindi siya tumatalikod, hindi siya umaalis, tayo ang tumatalikod. He stays there. Hindi niya pwedeng, again, description sa kanya ni Jesus, He testifies or He will testify about me. Si Lord, si Jesus, sabi niya sa mga tao, ako ay kasama niya ninyo until the end of time. Diba? Kaya nga hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan man. So kung tinetestify ni Holy Spirit sa kung sino si Jesus, hindi niya pwedeng baliin yun at gumawa siya ng sarili niyang character, sarili niyang attitude. Kaya every time na nasasaktan natin siya dahil sa mali, sa kasalanan natin, hindi siya umaalis. He stays there. Kasi kung aalis siya, He will contradict sa kung ano yung sinabi ni Jesus sa kung sino siya. Are you getting the point?
To God be the glory. Now, kapatid, every time na nagkakasala tayo, nakakagawa ng mali, what shall we do? Of course, repent. Yun naman eh. Wala namang iba. Nasasabi ko na yung mga bullet ko. Salamat sa Lord. Huwag na kaya tayo mag-bullet. Ang dami pa naman yan. Biro lamang po. Sige po, ituloy na natin. Salamat sa Lord. Salamat sa Holy Spirit. Come on. Salamat po. Hallelujah. Now, let me use the word, the permanent resident. He is permanent na nananahan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Permanente na yan. Pag permanente po, iba yung permanent sa citizen. Yung permanent kasi, nalipat kami sa Dasma recently. Kaya ako'y amoy Caviteño na. Hindi mabaho yun ha. Ibang amoy, ibig ko sabihin. Sila pastor nung nalipat, amoy Cavite. Ang biro ko eh. Ngayon, binalik sa akin ni Tita Elda. Sabi sa akin, oh, amoy Cavite na. Sabi sa akin, tuwing magkikita kami, gano'n na rin ang biro sa akin. So, pag naging permanent resident ako doon, ibig sabihin, hindi ako citizen doon. Hindi ako doon nagmula. Si Holy Spirit, He is the permanent resident inside us kasi hindi siya sa atin talaga nagmula. Description sa kanya ni Jesus, ipapadala ko sa inyo si Holy Spirit na galing sa Ama. Hindi galing sa atin. Kaya hindi siya citizen sa atin. Siya ay permanent resident sa atin kasi nanggaling siya sa Diyos, pinadala siya ng Panginoong Yesus, and He lives now sa lugar na hindi talaga siya nagmula. You getting the point po, mga kapatid? So, we call Him the permanent resident. And the synonym of that is indwelling. Sabihin mo nga, indwelling. I'm gonna use the word indwelling dahil from the word dwelling, dwell, nananahan. Pag sinabi pong indwelling, nag-i-stay siya. Kapatid, tingin po kayo sa akin. When we encounter or when we desire to meet the Holy Spirit, hindi siya bisita. Kapag sinabing bisita, darating, aalis. For a short span of time. Or just for a week, a month, a year, aalis din siya. Now, the Holy Spirit, hindi siya bisita. Sabi mo sa katabi mo, hindi bisita si Holy Spirit. And since hindi siya bisita, residente nga siya, permanent resident nga siya, dinidedman natin siya pag di natin siya pinapansin. Nakakatuwa, no? Kapag visitor, sabi nila Pastor Kapon kay Christine, gamitin ko lang Ate Christine, ha? Sabi, hindi ka na special treatment kasi matagal ka na. Si Christine po, ito yung kaibigan ni Ate Chin, yung invite ni Chin. Imagine, kabago-bago, sumama ng leadership conference. Hindi lang siya. To God be the glory, si Lyndon din. So, nabibless ako. Sa Lord ang papuri. Salamat sa buhay niyo. And sa mga hindi po nakasama na worker, hindi rin yun reason para madismaya tayo, ha? May ganun din akong feeling or thought na kapag hindi ako nakakasama ng conference, nasasaktan ako para sa Lord. Nagdadamdam ako para sa Lord. Hindi sa church, hindi sa mga leader, hindi sa mga workers. Parang nagkakaroon ako ng godly jealous na sana nandun din ako, ganyan. Tulad nung nakaraang mission worker, wala ako nun. Yung pakiramdam ko, mission worker po ba yun, Pastor? Yung di ba, mission, wala ako nun, sabi ko. Kaya nitong nakahapon, talagang sabi ko sa Lord, Lord, hindi na ako nakasama nung nakaraan, sisikapin ko talagang sumama ngayon, sabi ko. Kasi I know that feeling eh. Nagkaroon ako ng lungkot for the Lord. Kaya, mga workers, hindi yun rason para manlamig tayo sa faith pag hindi kayo nakasama. Triggering point yun na mas maengganyo pa tayo lalo pag di tayo nakakasama. So, encouragement and at the same time, challenge for us. Diba? Kaya sabi ni Pastor, narinig mo yung preaching, hindi ka na bisita. Kapag bisita, VIP treatment. Tama po ba?
Kakamayan natin. Lahat tayo kakamay, buong church, di ba? Sabi nga nung isang pastor kahapon, ni Bishop Edgar pala, sabi niya, sinabihan ko ang church ko na kapag may bago, lahat tayo, kakamayan natin siya. Babatiin natin siya. Sabi niya, kasi bago yun eh. Gusto nating iparamdam sa kanya na, uy, welcome ka sa church na ito. Masaya kami nandito ka, etc. etc. Gusto natin iparamdam yun. Si Holy Spirit, kapatid, hindi siya bisita. Di ba? Ang bisita, hindi mo pwedeng sabi, halimbawa, tita, mami, sister, ano pong pangalan nyo? Army? Tama po ba? Si sister, first time niyo po ba sa church na ito? First time. So, makukonsider natin siya bagong punta. So, maaaring may church na siyang inaatenan, pero hindi siya bago sa faith, bagong punta. So, bago. Lahat tayo kakamay sa kanya. Hindi natin pwede sabihin sa kanya yung problema natin agad-agad. Kasi nga, bisita siya. Pag may bago rito, uy, alam mo, bago rito yung problema ko eh. Oo, pwede pa utang. Mars, hindi ganun. Hindi tayo pwede mag-open ng personal, ng sensitive topic na pinagdadaanan natin sa kanya. Kasi bago siya. Now, that's the difference between permanent resident and the visitor. Kapag visitor, hindi mo masasabi yun, magiging limitado. Pero as the days goes by, nagiging open ka. Pero hindi mo lahat ma-open. Now, the permanent resident that we have, the Holy Spirit that we have, kapatid, kailan ka naging totally, brutally honest sa Holy Spirit about your faith? About your relationship with Him? About your stance sa faith? About your belief? Kailan ka naging wholeheartedly umiyak sa Lord, sa Holy Spirit, at sinabi mo sa Kanya, Holy Spirit, hindi ka bisita, but I'm treating you like one. And I'm sorry. Hindi ka bisita eh. Residente ka. So I should be honest personally sa iyo. Nagkaroon ba tayo ng ganong moment sa Holy Spirit? Sinasabi ko naman yun kay Jesus eh. Walang problema. But again, do not disregard the Holy Spirit. Sinasabi ko naman yun kay God the Father eh. Wala pong problema. But again, do not bypass the Holy Spirit. Kasi sa Kanya tayo pinagkatiwala. Siya ang pinagkatiwala ng Panginoong Yesus sa atin. Tayo ay sa Kanya. Kaya, we are now living in the days of the Holy Spirit. And as He indwell, worship team, we use the word dwell. Kaya no wonder may mga pastors, worship directors, and even churches na very mapili in a good way pagdating sa mga lineup ng songs na pinapakanta sa pulpit sa Lord. Dahil, halimbawa, yung may kanta po akong babanggitin yung Come Holy Spirit, fall on me now. Yan. I need your anointing. So, dahil may mga lyrics ng song na para bang we treat the Lord, we treat the Holy Spirit as a visitor and not as permanent resident sa buhay natin. It's like, i-welcome mo ba yung matagal nang nakatira sa bahay mo? Halimbawa, si Jeremy, mama niya dumating, welcome ma! Welcome po ma, kakamayan niya pa. Siyempre hindi, doon nakatira yun eh, kasama niya yun eh. So, those songs, it's like the same. Na para bang we treat, masama ba yun, Kuya Renz? Personally po sa akin kung hindi man siya ipakanta sa pulpit, walang problema. Kasi dealing yun ng Lord eh. At the same time, hindi naman sinabi na hindi yun para sa Lord. Pero, you can use it sa iyong personal devotion. Kapag ikaw ay nasa iyong sariling upper room, that's my so-called sa personal quiet time ko sa Lord, opo. Yung upper room. Di ko alam, pero mula nung mapakinggan ko yon, mabasa ko, hanggang ngayon, I desire na magkaroon ng personal kwarto
kahit hindi second floor, kasi upper, diba second din, ibig sabihin upper eh. Pero kahit hindi second room, second floor, pero yung personal na kwarto, wherein talagang gusto ko i-meet si Lord. And every time nagko-quiet time ako, basta kahit nasang lugar ako sa bahay, sa kusina, sa kwarto, I called it as my upper room with the Lord. So, kapag nandun ka sa iyong solo private room with the Lord, you can sing those songs na, Come, Holy Spirit, fall on me now. So, you use it as your personal prayer. Pwede naman. So, walang nagbabawal. Dito lang, kasi nga, baka magkaroon ng misinterpretation, misconception, di ba? That leads para magkaroon ng contradiction sa isa't isa. So, nagiging careful lang ang church, ang congregation, ang leaders, ang pastors regarding that. So, we use the word dwell. Nananahan. So, habang nananahan si Holy Spirit sa atin, ang haba ng aking pasensya na po. Na-excite ako eh. Ganun pala ang pakiramdam, no? Kahit di ka, Sige po, Ate Chin, salamat. Ganun pala. When the Holy Spirit indwells, here are the life-changing results to the believers. Kapatid, baka kaya, let me use the word, baka kaya mabagal ang ating pagbabago sa bayan na ito. Ay, mali. Sa ating mga sarili, ang ating pag-usat bilang mananampalataya, ay baka nandito na ang hinihintay nating sagot. Amen? Are you excited? Ilan lang ito? Konti lang, mga 90. Biro lang. Here are the life-changing results to the believers, kapatid. Ito na ang mga resulta. Pa-next ako, Ate Chin. So when the Holy Spirit indwells, He comes to a soul dead in sin and creates a new life. Kapag dumating ang banal na Espiritu sa atin, ang ginagawa niya po, yung ating patay na kaluluwa dahil sa kasalanan, binabago niya yun. At gumagawa siya ng panibagong pagkatao sa atin. And that identity, I believe, yun yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesus in the book of John, chapter 3, verses 1 to 8. Nung kausap niya si Nicodemus, you must be born again. Amen po. It's because of the Holy Spirit. So, He comes to a soul dead in sin and then He creates a new life. Sabi niya nga, in the book of Titus, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Amen? So, the Holy Spirit lives inside of you. And since He indwells, He is not just only a visitor. Since He dwells in us, He creates a new life. He creates a new identity. That identity is yung identity ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga, we live like Christ. Kuya Renz, ito na naman tayo sa usapang, are we going to be perfect? Tatanungin ko kayo, magiging perfecto ba tayo sa mundo? Hindi. But we live by God's grace, Jesus' righteousness, by God's word, we live in His standard na. Hindi na sa standard ng mundo. Amen? We live sa thoughts na ng Lord, hindi na sa thoughts na meron tayo before. So, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, paniwalaan mo, kapatid. Ang ganda ng nabanggit kahapon, binanggit sa amin kahapon. Sabing ganun, gusto mo magbago ang buhay mo? Tatanungin ko kayo, gusto mo magbago buhay mo? Sabi ni Bishop, baguhin mo mentality mo. Same goes apply sa atin pong relationship with the Holy Spirit. Baka kaya hindi mo makita na nagbabago ka kasi nga, dinidisregard natin si Holy Spirit. Let me remind you, the Holy Spirit lives inside of you. And since He lives inside of us, that soul who is dead in sin becomes new and He creates a new life. Amen? Kaya binabago mo ako araw-araw. Pwede man sabihin sarili mo, binabago ako ng Diyos araw-araw. Binabago mo ako, Lord, araw-araw. Second bullet natin. O, di ba? Ang bilis, di nyo na malaya, no?
Oh, 90 yun, 89 na lang. He confirms when the Holy Spirit indwells, He confirms to the believer that he belongs to the Lord. Kapatid, you are belong to the Lord. You are belong to God's family. Amen? Parang di kayo masaya. You are belong to God's family. Amen. Anong gusto niyong pamilya? Pamilya Toro? Mga alatang nanonood ng mga vlog ng mga influencer eh. We are now belong to God's family. Amen? Pamilya ka na ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Amen po? Tingin ko, mas masaya pa yun kahit magpiesta ng linggo-linggo ang bawat reliyon eh. No? Na ako ay may bagong pamilya. Pamilya na ako ng Diyos. Akalain mo yun, si Renz na makulit, pasaway. Si Renz na makasalanan, sinungaling, magnanakaw. Si Renz na mangangalunya. Si Renz na nanonood ng video na malaswa, palamura, magagalitin, mapagtanim ng galit. Naging kasama sa pamilya ng Diyos. Sabi nga, it's not my own righteousness. It's not our own righteousness. It is the renewal of the Holy Spirit that lives inside of us. He confirms to the believer that he belongs to the Lord and he is an heir of God and fellow heir with Christ. Tagapagmana. Romans chapter 8 verse 15 to 17. Meron po ba, Ate Chin? Wala? Ayan, thank you, Lord. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Ito raw yung Holy Spirit na tinanggap natin. But you have received the spirit of adoption. Inadopt tayo, di ba? At pag inadopt ang isang tao, ang isang bata, yung kayamanan na mayroon, yung nag-adapt sa kanya, mararanasan niya. Matatanggap niya. We are adopted. Sabi mo sa katabi mo, you are adopted. Ha? Sa mga nasa online, ampun kayo. Ba't sa English parang ang ganda pakinggan, no? Sa Tagalog parang diskriminasyon. Sorry po. Hindi, pangit lang yung pagkaka-deliver ko. Ayusin ko po. Sa mga nasa online, ampun kayo. Ampun tayo lahat ng ating Diyos. Dahil kay Kristo. Dahil sa banal na Espiritu. You have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. That's why we can call the Lord, Lord. That's why we can call God the Father as Father. Sabi nga ni Jesus, hindi raw matatawag ng mundo na siya ay Diyos, na siya ay Panginoon, kasi nga wala sa kanila ang Holy Spirit. Hindi siya kikilalanin. But since we can call and we call out to our God as Father, it's simply because of the Holy Spirit. Amen? You are adopted. Salamat sa Lord. Kung meron mang mag-a-adopt sa atin, as sons. Sabi, as sons. By whom we cry, Abba, Father. By mga babae, sons. Parang may discrimination sa mga babae, no? Kala ko naman, Kuya Renz, may kung ano sasabihin mo. Mga lalaki lang po. Oo, anak na lalaki lang, by sons eh. Hindi po biro lamang. Sa lahat ito. Sa ibang term, children. Anak na anak. Salamat sa Holy Spirit. Again, second point natin, to God be the glory, when the Spirit indwells, He confirms to the believer that he belongs to the Lord. You, me, we are all belong to the Lord. To our God the Father. To our Lord Jesus Christ. Pangatlong bullet. When the Holy Spirit indwells, ching!
Grabe, no? Pati yung ating laptop talagang napupuspos din. Parang hindi pa siya makaget over dito. Kahit ako eh. Parang okay na to, no? Mag-stay tayo dito. Kasi we do not act one eh. Na para bang, uy, yan, ano yan? Gutierrez yan. Pag Gutierrez, social dapat yan. Pag Gutierrez yan, hindi pwedeng pakainin mo yan sa karinderya lang. Diba? Pag yan, Kardashian yan. Kailangan niya may red carpet. Alam niyo po ba yung mga tao ngayon? Ang Kardashian po, mga kilala yun sa Amerika. Mga model, mga mabibigat na artista. Mga kinikilala sa lipunan nila. Ang Gutierrez, di ba ganun din naman? Pag sabing Gutierrez, Rupa May Gutierrez. Parang ang bigat pakinggan, di ba? Mga taong yan, mga high profile, mga classy, di ba? Mga talagang magagandang tao, mayayaman, at hindi pwede sa putyo-putyo. And kapatid, ang problema sa atin, hindi mo kasi ina-act yung buhay natin, or yung problema sa atin, hindi tayo nag-act sa buhay natin na para bang tayo ay sons, children ni Lord. Kaya okay na sa atin yung putyo-putyo. Okay na sa atin bumalik sa nakaraan. Okay na sa atin mag-dwell sa ating kahinaan. Kasi we do not act as God's family. Amen? Kakaintindihan po? This morning, kapatid, you act one. Umarte ka na, kumilos ka na, pero hindi naman magmayabang, di ba? Sa akin ang Holy Spirit eh. Hindi naman yung ganun. hindi naman tayo by paper lang or by spirit and truth. Yung previous po. Ayan, tama-tama. When the Holy Spirit indwells, He gives spiritual gifts to the believer to edify the church and serve the Lord effectively for His glory and for His purpose. So, magkaibang gifts sa fruits. Etong gifts na ito, mababasa niyan, 1 Corinthians 12:11. Pero ang banal na Espiritu, nagbibigay siya ng mga kaloob sa hindi lahat ng mga mananampalataya. Iba-ibang kaloob para sa iba't ibang tao. Ang ganda pakinggan, di ba? So, si Brother Jen, binigyan siya ng kaloob na magserbisyo sa paraan ng pagluluto. Yung iba naman, binigyan ng kaloob ng banal na Espiritu sa paghugas ng pinggan. Pastor? Si Valerie. Oh, yeah, ay, ang ganda. Matcha. Pag pinagtimbang, parang pantay talaga yung timbangan, ha? So, He gives spiritually and ito mga regalong ito, equal din po ito. Hindi unfair si Holy Spirit. So, binibigay niya yan. Ako po, ang tawag dito, I can testify na si Holy Spirit po talaga nagbibigay ng kaloob. Depende sa pangangailangan ng lugar, depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan ng simbahan. Ayan. Nung moment po, nawalan po ng drummer sa church. Opo, totoo po yan. Song leader ako eh. Kasi yung boses ko, golden talaga siya eh. Ang yabang, no? Hindi yun sa Holy Spirit, wag niyo tutularan. So, ako po talaga, nagsusong leading ako. Gusto niya sample po? Yun ang ministry ko, bukod sa pagsasayaw. So, wala akong alam na instrument. Children ministry pa lang kami nila Sister Vanna noon, sa una naming church. Nag-try akong mag-practice ng drums. Umayaw ako. Sabi ko, nayaw ka dito, nakapagod. Lahat gumagana, kamay, paa, ulo. Tapos, sabi ko, gitara na lang ako. Umayaw ako. Nag-practice ako niyan, 2 linggo lang. 2 Sabado lang. Umayaw na ako. Lipat ako naman, gitara. Ang sakit. Ayoko dito. Tapos, kailangan may mga flat-flat pa, may sharp pa. Sabi ko, ayoko din dito. Sabi ko, bass na lang para 4 lang strings. Tapos kapag ano, isa-isa lang, sabi ko. Sabi ko, ang bigat, ayoko nito. Ay, maliit lang ako, ayoko nito. Sabi ko, kapagod. So, bumagsak ako, song leading. May konting itsura yung boses mo, ha? O sige, song leading ka na lang. Song leading ako. Okay na, salamat sa Lord. Lumipas ang dekada, ano na po ako ngayon eh, 21 na ako eh. Ha? 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 So, lumipas po ang dekada, pero
hindi ako natuto ng mga yan po, yun ang katotohanan. Nalipat po kami sa church na ito, napunta kami sa church na ito. Nagtuloy-tuloy yung pagsasong lead ko po, salamat sa Lord. Ginagamit pa rin ako ng Lord sa church na ito, mag-song lead, ganyan. Dumating ang panahon na nawala po yung mga nagda-drums. Ang dami naming drummer noon, 2, 3. Baka 4 pa nga. Nagkaroon ng kanya-kanyang schedule, busy. Opo, trabaho, pag-aaral, business, etc. etc. So, hanggang sa, wala tayong drummer ah. Alala ko pa yun, Brother Wally pa yun eh. Bro, ikaw. Sa akin. Ha? So, ang kanta pa nun, si Ma'am Jenny pa song leader nun eh. Ma'am Jenny, kung nanonood ka man. Ang kanta niya pa yung kay Darlene Sheik. Oo. Yung Victory, anong tawag doon? Yan, in Jesus' name. Victor's Crown, in Jesus' name. Mga hindi normal na palo. Mga hindi nakukuha ng tamang ano lang. Sabi, ako, song leader ako eh. Sabi niya, ikaw na bro, wala tayong ano. Sabi ko, tinititigan ko yung drum set talaga. Sabi ko, hindi kami magkakasundo na ito. So, to God be the glory, hindi talaga ako yun eh. Si Holy Spirit talaga yun. And I consider it talaga na a gift from the Holy Spirit na until now po, nagagamit ako sa pagdadrums. Salamat sa Lord, kahit na hindi ako totally biyasa, professional, nag-aral ng pagdadrums, nagagamit ako sa pagdadrums hanggang ngayon. Kaya I believe ito ay galing sa Lord. May one time sa trabaho namin before ni Brother Jen sa BPO, Renz, I've heard you're a drummer in your church. Sabi sa amin ng trainer namin, pwede ka bang mag-play ng drums para sa music fest natin sa trabaho? Ganyan-ganyan. Ay ko, hindi po. Hindi talaga. Sabi ko, yung mga tugtugan, mga rock eh. Mga talagang solid na ang sakit sa tenga. Sabi ko, hindi po ko. Yung talent ko sa church lang po, pang kay Lord lang talaga, sabi ko. So, to God be the glory, hindi naman siya, dahil nga siguro, I believe, will na rin yun ng Lord, ng Holy Spirit, hindi ko siya nagamit sa labas. Hindi natuloy yung pagtugtog na yun. Sabi ko, dito nga sa church, hindi ako totally biyasa sa mga tugtugan ng Lord. Sa labas, papalo pa ako. Sabi ko, para sa akin lang naman yun. Sabi ko, baka hindi ko na maatim, hindi ko kayanin. Kaya, depende sa sitwasyon. Ito po'y gifts, pinag-uusapan natin. Iba ito sa fruits. So, lahat ng mananampalataya, may gifts, magkakaiba. It's okay kung wala kang gifts. Pero it's impossible. And it's okay na magkakaiba tayo ng gifts. Ang hindi okay, wala tayong fruits. Amen po? Ang hindi okay, ang hindi tama, magkakaiba tayo ng fruits. So, hindi okay yon. So, may gift of preaching, di ba? May gift ng pagkanta, di ba? May iba-iba pa, just to edify the glory of the Lord or the church for His glory. For His purpose. Yun naman ang purpose ng gifts eh. To edify, di ba? Para mapaganda, mapaayos, mapaigting, to serve the Lord and to serve His people. Yun ang purpose ng gifts natin. Kaya in 1 Corinthians 12, sabi, in 1 Corinthians chapter 12, verse 11, all these are empowered by one and the same Spirit who apportions. Ito para kay ano, ito para kay ano. Diba? Ito para sa paborito kong apo, si Karen. Halatang 90s. Sorry. All this. Sorry. Ako sabi ko lang, 21 ako. Oh, yan. Nireveal ni Lord. Kalam. Oh, hindi niya na alam yun, ah. Ganyan tayo mga Gen Z, eh. Who apportions to each one individually as He wills. Kung ano ang kalooban niya. Kaya hindi tayo dapat magselos. Kung ano yung nakikita natin, ay, eto si Sister Isabel, magaling to mag-edit. May gift of editing to kahit na late. May gift of talagang, ay, sorry. Ito may gift of preaching to si Pastor, ang galing. Diba? So, hindi ka dapat magselos kung ano yung nakikita mong gift sa kapatid mo, huwag mong pagselosan. Kasi binigayan ng Lord sa kanya to serve for the glory of the Lord and to serve you.
At ikaw, may gift ka din. May gift ka rin. At kung ano yun, alamin natin. Tanong natin kay Lord, kay Holy Spirit. Siya ang nakakalam kasi siya ang nagbibigay. Di ba? So kung ano yun, ang mahalaga, ginagamit. Ginagamit ba natin yung gifts natin for the Lord? Amen. Pag di mo ginamit yan, benta mo na lang, sayang. Pagkakitaan pa natin. Di ba ganun ang pagregalo? Benta ko na lang to, sayang naman tong sapatos na to. Mabibiyak lang to dito. Di ba? So, since binigay sa'yo yung gift na yan, gamitin mo. Ito po, gustong-gusto ko po ginagamit itong sapatos na to. Lalo na pag may pupuntahan sa ibang lugar, dito sa church. Kasi regalo sa akin eh. So, doon ko mapapatunayan na gustong-gusto ko yung regalo kapag naluma siya dahil ginamit ko ng ginamit. Diba? Ganon din naman tayo siguro sa bawat isa sa atin. So, iba-ibang way of appreciating. Pero kapatid, since we appreciate the gift of the Holy Spirit, you let Him use you for His glory. Amen? Bukas po ang church. Pero alam nyo, hindi lang sa church ang ginagamit ang gifts. Sa family natin, unang-una. Diba? Sa trabaho. Diba? Sa friends, classmates, workers, or workmates. Sa ibang lugar. Diba? If you have the gift of leadership, tinawag ka para mag-lead ng barangay, tumakbo kang kagawad. Tumakbo kang barangay. Uy, totoo po yun. Tumakbo kang chairman, chairwoman, totoo po yan. Totoo po yun. Anong gusto nyo ang mag-lead sa atin? Kurakot? Ha? Pangalanan ko na? Wag. Sorry. Anong gusto nyo mag-lead sa atin? Worldly people? Unbelievers? Na may mga history ng hindi magagandang panunungkulan? Di ba? Itutuloy ko to eh. Biro lang po. Pero totoo po yan, kung may gifts of leadership po kayo, paggamit nyo yan. Hindi lang sa church. Totoo po. Kasi kung ang paniniwala po ng mga tumatakbo, kapag nasa katungkulan kasi ako, although magagawa ko rin ito kahit hindi ako nakaupo, pero pag nasa katungkulan ako, mas malaki yung magagawa ko. Mas marami. Which is totoo. Same in the spiritual matter. Same in the Christian mindset. Diba? Kung ikaw ay iluluklok ng Lord, gusto kanyang gamitin bilang manungkulang kang tanod, kagawad, chairman. Oh, in that way, diba? Magkakaroon ka ng church service once a month sa iyong barangay, pwede. Diba? Kayo pong lahat ay iniimbitahan po namin pumunta sa covered court, magkakaroon tayo ng misa. Naririnig niyo ba yun? Ina-announce yun, di ba? Tita Elsie, naririnig niya talaga yan. Paano? Tapat ng bahay nila yung speaker, yung megaphone eh. Kaya talaga maririnig nila yan. Panalangin tuwing 6:00 ng hapon. Oh, wala nang recording na ganun. Ikaw na magpe-pray mismo. Amen? Pag nag-pray ka, patanggapin mo. Mag-share ka pa ng gospel, lahat tayo ay makasalanan. Ewan ko lang kung di matauhan yung mga tao. Amen? Mas mapapalawak, mas dumadali ang trabaho. Kesa magpapapaskil ka dyan na bawal magdroga. Alam na namin yan, bawal talaga magdroga. Pero marami pa rin gumagawa. Bawal magshabu. Alam naman namin yan, pero marami gumagawa. Bawal mag-inom ng alak sa labas, manigarilyo. Alam naman namin yan, sharean mo na lang. Di ba? Gamitin natin yung mga megaphone na yan para mag-share ng gospel. For God so loved the world. Ikaw na nakikinig. Di ba sabihin mo sa megaphone, no? Ewan ko lang kung di talaga matauhan. Ako? Ikaw na nagmamantika sa labas. Di ba? Ikaw, panay ka chismis. Ba't di mo share si Lord? Ewan ko lang kung di matauhan yung mga taong nasa labas. 1 year siguro, 1/4 niyan umate na sa'yo. May gifts of leadership po. Sa trabaho, ganun din. Si Brother Sam, we are praying for Sam na i-promote tuluyan ng Lord, malagay siya sa position sa trabaho. Si Brother Sam po. Yan. Para at least talagang mas madaling mapalaganap yung gospel ni Lord. So, if you have that kind of gift, you use it for God's glory. And again, the Spirit will empower you. Hindi ikaw sa sarili mo. Hindi yung experiences mo, hindi yung achievements, hindi yung mga natapos mo, hindi yung mga diplomas. Nakakatulong yun. But again,
all of that ay hindi maipapantay sa empowerment ng Holy Spirit. So it's the Holy Spirit who will empower you, who will empower us to work for the glory of the Lord. Pero palakpakan natin si Lord. Segue ko po yun para mag-next na ako. Ano po bang next? The Holy Spirit, when He indwells, kapag nanahan siya sa atin, He helps the believer understand and apply the Scripture to his daily life. We love the Word. We love the Lord. We don't love the world, but we apply the Word. And yan ang isang reason, kapatid, para tayo ay mas ma-inlove pa sa Word. I believe, mga kabataan, you are also praying like me, na, Lord, gusto kong mabalik yung desire ko sa pagbabasa o kaya mas maging uhaw pa. 'Di ba? I am thirsty for you, sabi sa awit kanina, 'di ba? So, the Holy Spirit is the answer. If we really want na mabalik yung ating pagkauhaw sa Lord, yung pagkagigil, pagkagutom natin sa Lord, fellowship with the Holy Spirit is the key. 1 Corinthians chapter 2 verse 12, the word of the Lord says, "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit whom is from God." Who is from God? Contradict ba siya sa sinabi ni Jesus sa John? Hindi. Galing sa Diyos, di ba? Sabi rito, but the Spirit whom is from God. Ang nangungusap na po rito, hindi na si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Sila Paul na po ito, sila Pedro na ito. But the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. And the word of the Lord is also a gift from Him. Kaya hindi mo naunawaan, hindi natin nauunawaan, hindi natin matanggap, hindi natin may apply dahil kulang tayo sa gigil sa Holy Spirit, sa pagkauhaw sa Holy Spirit. We have received not the spirit of the world. Di mo tinanggap yung espiritu ng mundo. Ang espiritu ng mundo, puro negative. Ang tinanggap nating espiritu ay galing sa Diyos Ama. Bakit natin siya tinanggap? That we might understand the things freely given us by God. Kaya nga may moment, kapatid, ang tingin sa'yo ng mundo, di ba, buang? Buang again. Kasi may problema ka na, tumatawa ka pa. Nagpupuri ka pa. Di ba? May sakit ka pero nagpe-pray ka, nag-worship ka. Ang mama ko po nagkasunog sa lugar namin year 2003, if I'm not mistaken. Kaagulang mga tao, ang mama ko nasa labas ng bahay namin, nakataas ang kamay, nagpe-pray. Nagtatakbuhan ng mga tao, may daladalang rice cooker, washing machine, may daladalang aparador, TV. Ang mama ko sisigaw, in Jesus' name, in Jesus' name. Ang nanay ko ganun. Nagkaganon siya. And to God be the glory dahil hindi inalaw ni Lord, matupok yung bahay namin na yun. Diba? It's because of the Lord who works, who worked. Hindi ka maintindihan ng mundo kasi wala silang Holy Spirit eh. Ang magkakaintindihan, tayo-tayo din. Diba? Nagpupuri ka, umiiyak ka dahil may problema ka, ganun din sila. Ganun din ang pastor, ang leaders, ang workers, diba? Umiyak yan kasi may problema yan sa Lord. Sa mundo mo sabihin nyo, no? Problema ka, no? Tumatawa ka pa? Umiiyak ka pa, kakatawa? Umingiti ka pa? Kasi naiintindihan natin yung mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Lord dahil sa Holy Spirit. Itong pagsubok na to, Lord, alam ko, malalampasan ko to dahil sa'yo. Itong gutom lang to, Lord. Di ba? Pansamantala lang to, Lord. Lilipas din to. Alam ko kasama kita. Lumipas man ang problema, ikaw hindi ka lilipas. Next po natin. When the Holy Spirit indwells, ang ginagawa niya po sa atin pag nananahan siya, since siya ay nananahan, He enriches the believer's prayer life. Wow. Woo! Asal alam ko na pag-pray natin sa mga workers natin. Sakto talaga tong topic natin eh. Di ba? Yung ma-boost yung ating relationship sa Holy Spirit. Yung ma-boost po talaga. He enriches the believer's prayer life. And He intercedes. Ang katulong natin, ang banal na Espiritu, tinutulungan niya rin tayo in a way, in a sense, that He convicts us. Hindi basta kinokonsensya, but convicts us bago tayo ma-fall, or during the fall, or after we fall. And at the same time, He intercedes.
He is standing in the gap between God and man. Tinutulungan ko siya. Kinakausap niya si Lord for us. He prays for us. During our weaknesses, and even in times na tayo ay bumagsak, He prays for us. The Holy Spirit prays for us. Romans chapter 8, verses 26 to 27. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. Can we say amen? Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan. For we do not know what to pray for as we ought, which is true. Have you ever experienced, Lord, anong pagpe-pray ko? Gusto mo mag-pray pero walang lumalabas sa salita sa bibig mo. It's the Holy Spirit who will work. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Those are the words na hindi maintindihan ng tao, ng normal na tao, ng isang typical na tao. And these kind of words, it's only the Lord. Ito yung language ng langit. Si Holy Spirit ang nagpa-pray for us. Sabi mo sa katabi mo, pinagpa-pray ka ni Holy Spirit. Pinagpa-pray ka ni Holy Spirit. And at the same time, again, ginagawa niya tayong uhaw sa pananalangin. Sa pananalangin. Hallelujah. Meron pa po, last. Next natin. When the Holy Spirit indwells, He empowers the believers to believe or to live for Christ and to do His will. Sabi yan sa Galatia chapter 5 verse 16 and Romans chapter 8 verse 14. Sige po, pa-next ako ate. Yung verse natin, Galatia, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Diba? So, ang flesh natin, it's in the world. The Spirit is above from the Lord. So, if you want to do earthly things, yung flesh natin ang may gusto nun, hindi talaga tayo. So, pag may, in vice versa, when we desire for the Lord, more of the Lord, presence of the Lord, Word of God, it's the Holy Spirit na nananahan sa atin, ang nangungusap na tayo mamuhay para sa ating Diyos. Next is Romans. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Wala pong sinabi dyan na ibang tao, hindi sons of God. Kung tayo raw po ay namumuhay o ay nananakan sa atin ang banal na Espiritu, we are led. We are led by the Spirit of God, are the sons of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. Next po natin, when the Holy Spirit indwells, and by the way, that path na tinuturo po sa atin ng Holy Spirit is a path of righteousness. Let me just remind you. And the indwelling Spirit within us gives us evidence or gives evidence of new life. Sabi nga natin kayo na, by producing the fruit of the Spirit in the believer's life. So yung ilan ang fruit of the Spirit? Parang duda pa. 9, praise the Lord. So mababasa niyan in pa-next po ako. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Have you ever wondered po? These are 9. Ito po ay 9. Tama po ba? Pero ano po ang binanggit? Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. What? Singular. Fruit. Pero siyam siya. Ang galing, no? Sa amin yan. Kasi it all operates at the same time. Hindi siya magkakaiba. Yun ang ibig sabihin ng fruit. Kapag fruits, ibig sabihin, magkakaibang season lalabas. But since the word of the Lord says, fruit, it means to say, ang phrase po na yan, lalabas yan, it is singular because it signifies that itong mga karakteristik na ito ay hindi magkakaiwalay. They are not separate qualities, but rather unified, whole, representing the overall transformation brought about the Holy Spirit sa ating mga buhay. It is acting as one fruit rather than multiple fruits. Hindi natin pwedeng piliin yan. Ay, ito may fruit of patience siya. Ito may fruit of self-control. Hindi po ganun yun. So, pag fruit,
Sabi ko nga kayo na, it's okay na magkakaiba tayo ng gifts, but it's not okay na magkakaiba tayo ng fruit. Kasi isa lang pang pinagmumulan niyan, si Holy Spirit. So, ganyan po. Kaya singular fruit, it emphasizes that these qualities are not meant to be developed individually. So, kinukultivate siya ng magkakasama at ang gumagawa niyan si Holy Spirit, Him alone. So, wala nang iba. At itong mga karakteristik na ito, maganda ito dahil ito po ay attributes din ng ating Lord or characteristic rather ng ating Panginoong Yesus. Siya ay pag-ibig, may galak, peace, patience, kindness, He is good, He is faithful, He is gentle. Meron siyang self-control. So, when the Holy Spirit operates, indwells within us or a believer's life, yung ating ugali na baluktot ay ginagawa niyang ugali ng ating Panginoong Yesus. Nagkakaintindihan po? So, it is the Holy Spirit, Him alone, who does that. So, the indwelling Spirit, grieved. Siya ay namimighati din, umiiyak, nasasaktan. Kapag tayo nagkakasala, sabi nga natin kanina, Ephesians chapter 4, verse 30 and 1 John 1:9. So, kinukonvict niya tayo to confess our sins sa ating Diyos. Ephesians chapter 4, verse 30. But the fruit, okay lang yan. And do not grieve the Holy Spirit of God, na-typo lang po. So, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Kaya ang Bible, binibigyan tayo ng paalala not to grieve the Holy Spirit. So, ito yung nasaktan mo na siya, dadagdagan ko yung definition na bukod sa namighati. Yung nasaktan mo na siya, pero wala ka pang ginagawa para amuin siya. Para balikan siya. Yun yung namimigati. Di ba? Yun yung feeling ng nasaktan na, pinapatagal mo pa. Kaya namimighati. Hindi lang siya basta nasaktan. Andun na yun. Pero nasasaktan, tapos pinababayaan natin. Hindi pa bebe si Holy Spirit. It's just that, it reflects na siya ay may emotions din. Na siya ay may sariling pakiramdam din. Kaya nga, tinuturuan niya tayo in 1 John 1:9. Salamat, Ate Chin. 1 John 1:9, if we confess, yan, thank you po. Our sins, He is faithful. Kukonfess natin kay Lord. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. It is the Lord who will cleanse us. However, si Holy Spirit ang nagko-convict sa atin. Sa mundo, tinatawag nilang konsensya, pero He is beyond our conscience. Kasi ang conscience natin, pwedeng tama, pwedeng mali. Pero ang conviction from the Holy Spirit, laging tama. Hindi nagkakamali. So, pag sinabi niyang, pag nakagawa ka ng mali, uy, mali yan. Di ba? Parang nalulungkot ka. Parang nasasaktan din tayo for the Lord. So, it's the Holy Spirit. He is. Pa-next po, Kate. Last but not the least, the indwelling Spirit within us seals the believer the day of redemption so that the believer's arrival in the Lord's presence is guaranteed after the life. So, ang ginagawa niya in Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, in Him you also, when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and the believed in Him, were sealed with the promise of the Holy Spirit. Every time the Lord 1:13. Yan, thank you po. In Him you also, when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, you were sealed with the promise of the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, the praise of His glory. Yan, to the praise of His glory. Siya ang ating guarantee, mga kapatid, para tayo ay magmana ng kaharian ng langit. It is the Holy Spirit Himself alone. So every time tumitingin si Lord, may picture po ang NASA, sa space sila, tapos picture sila ng mundo,
Kita nila yung mga may ilaw na city. And then kita rin nila yung mga nation or city, country na hindi masyadong mailaw. Kita nila yung mga, ang tawag doon, ilaw ng mga syudad. Wala ko dyan eh. Sa Tagaytay, Baguio City, mga Highlands, Antipolo, kapag napunta kayo ng gabi doon, makikita nyo yung Metro Manila or yung Manila dahil sa syudad, dahil sa ilaw. Sobrang daming ilaw, tapos ang gagandang tignan sa malayo. Kasi kabuuan mo siya nakikita. So Lord, pag tumitingin siya sa mundo, nakikita niyo yung mga believers through the Holy Spirit. Kasi meron tayong apoy. Nakikita yun ni Lord, ito, Christians, itong grupo na to, Christians, ito. Ayan. So yun ang nagiging marka sa paningin ng Diyos. Yun ang ating nagiging marka sa paningin ng Diyos na tayo ay sa Kanya by the Holy Spirit. At sabi ko nga kanina, hindi lahat ng tao sa buong mundo ay may Holy Spirit. Remember Jesus Christ? Bago siya umalis, tinipon niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, iiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Ipadadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Diyos Ama. So, sinabi niya yun sa mga mananampalataya na. And the Lord is telling us also the same today. This morning, nasa iyo ang banal na Espiritu. Nasa atin ang banal na Espiritu. That every time the Lord, God the Father, is looking at the earth, tinitingnan niya yung kanyang creation, nakikita niya sa atin, ito may banal na Espiritu, ito may banal na Espiritu, ito meron. Sa akin to, sa akin to. That identifies, that distinguish the earthly people to the believers, to the people who are followers of Christ. When you are accepted Christ as your Savior, the Holy Spirit takes up residence in our hearts or in your heart, bringing with Him an entirely new life of love and relationship po to serve the Lord. In the book of Tito, patapos na po tayo. In the book of Titus, as our conclusion, nalagay ko po ba dun? Salamat. Corinthians lang. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, this is a reminder for us. Sabi rito ng author, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Meron pa ba? Wala na. So ayun ang sinabi. Di nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa loob ninyo? The Holy Spirit dwells inside us. Minsan pa kapatid, gusto kong paniwalaan mo, higit sa lahat ang ating Panginoon, nais niyang paniwalaan natin, tanggapin natin, pagtiwalaan natin that the Holy Spirit is within us. Kaya naman, kapag hindi mo pinaniwalaan, magagawa mo pa rin yung earthly doing or earthly stuff mo. Yung earthly habit natin. Magagawa pa rin natin. But when we started to believe, everything will change. Kasi magkakaroon ka na ng personal na communication, ugnayan sa banal na Espiritu. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Amen po mga kapatid. Pikit lang tayo saglit at manalangin po tayo. Holy Spirit, ikaw talaga ang nag-welcome sa amin. Pag nagkakamali kami, tas babalik uli kami, it's like, wini-welcome mo uli kami. Arms wide open. Hindi mo kami iniiwan. Hindi ka tumatalikod. And we want to say sorry po, Banal na Espiritu. Forgive us sa aming mga kainaan at pagmamalabis, mga pagkukulang sa maraming pagkakataon na nabubuhay kami on our own and disregarding you. Patawad po, Banal na Espiritu. We humbly ask for the blood of our Lord Jesus Christ to cleanse us this morning,
our conscience, our guilt, our shame. Patuloy mo kaming kumutan ng iyong katuwiran sa umagang ito. And Holy Spirit, we humbly ask, continue to operate our life, our thoughts, our heart, our senses, physically and spiritually. Napakahalaga mo, Banal na Espiritu. Kailangan po namin palagi ang gabay mo, pangunguna, ang karunungan mo, ang pangungusap mo sa amin. Without you, we cannot understand all these words. Without you, Holy Spirit, hindi kami magkakaroon ng gana para umattend, magpuri, magtaas ang kamay, gawin ng mga makalangit na bagay na ito, makadiyos na gawain na ito. Kaya it's all because of you, Holy Spirit. Maraming salamat po. Continue to manifest your presence sa aming mga kilos, pananalita, pag-iisip, aming mga gawa. Makita ka, Banal na Espiritu, sa aming pamumuhay. To the point na kahit hindi na namin ipagsigawan na nasa amin ang Banal na Espiritu, ay makita ka ng mga tao sa amin. Kapag nakikisalamuha kami sa mundo, kasama namin ang mga unbelievers, mga kaibigan naming hindi pa nakakatanggap sa iyo, makita ka po nila. Nang sa ganun ay purihin din nila ang Diyos Ama sa langit. Salamat po, aming Diyos, sa umagang ito, sa iyong mensahe. Alam ko po hindi ka patapos at patuloy kang mangungusap sa amin. We give you all the glory, all the highest praises, only belongs to your name alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. The Holy Spirit lives inside of us.